Hi guys, morning guys. Tagal ako hindi nag-vlog. Pero nagsisimba naman ako every hindi ko lang kayo nasi-share na gospel. Ha? Ay. Namata. My breakfast is here, Spanish sardines and toasted bread. And of course, my coffee. Ayan. Kasi guys, busy ako si mother para sa kanyang eye check-up. Na-open na siya sa cataract, kaya lang. Wala na naman siya ulit makita, kaya so sad. Sinamahan ko ulit siya sa hospital. Nirecommend kami ng CCMC dun sa MedExcel dun sa may malabang sa may Robinson. Sinamahan ko siya. Binigyan siya ng pampatak. And then, may procedure na gagawin sa kanya later. Sana umukay na si mother kasi 80 na siya 80 na siya this October. Kaya, ayun. Tapos, bukod doon, nung hapon naglambing pa, manicure, pedicure. Sinamahan ko pa mga guys, mga friends. Ayun, okay lang. Kasi, syempre, mother natin yan eh. Yan, kaya tayo guys. Kaya naman ko yung Spanish. Nag-prepare rin ako ng egg, kaya lang, hindi siya successful. Hindi siya buka. Masarap din to guys, sponsor dito sa mainit na kanin. Pero, ayaw kasi mag-rice, kaya bread na lang. Nung dahil simba ko, si Saint Paul tsaka si Peter kasi Paul, diba? Mga imperfect people na pinili na God para sa mission. Kaya diba sabi ko, wala namang pinipili talaga si Lord na kung sino yung maging makakasama niya sa mission. Isa nga pinipili niya yung mga imperfect. Ito yung exist. Hindi naman niya pinipili talaga yung mga sikat. Pinipili niya yung mga kakaiba. Mas Peter, mainitin yung si Paul naman, siya hindi persecute ang mga Christians before para, diba? Pero yung pinili niya na mag-share ng gospel. Bigyan niya pa ng kiss to heaven si Peter, tapos si Saint Paul naman, si Paul naman para mag-share ng gospel all over the world. Diba? Saan siya nakarating? Traveler siya. Pero hindi daw sila nakita eh. Ewan ko na, parang yung sabi ni Father, hindi daw nakita si Paul at saka si Peter. Kung alam ko, once or pinapakinggan ko lang si ang ganda ng message niya. Hanggang kaya Peter and Paul last time. Kampa ko yung parang. Pero sa Ermita Church ako nagsimba na. Yun. Ang kapon din nakasimba kasi nga lahat si mother. Sabi na nakauwi. Paaga rin kasi kami dun sa sa check-up niya. Ayun. Tsaka pag-pray nyo rin yung kapatid ko. Yung kapatid ko may isa may bato sa kidney. Tapos na siya sa left. Yung right naman yung tatanggalin lang yung mga bato-bato. Ayun kasi maalat. Ayun ko ba? Or na talaga yung inborn na. Kasi bata pa yun, parang mahina talaga rin siya, the baby. Kaya siguro baka ngayon lumabas yung kanyang sakit. May edad-edad na siya. Kami lang naman namin high blood. Kaya meron talaga kami maintenance na yung ingat din sa kain ito. Kaso sarap kumain, di ba? Kain na ba masarap? Nanay ko masarap yun kasi magluto yung siya. Kaya ayun. Pero si mother, maintain naman yung kinakain niya. Hindi naman siya yung kumakain talaga madami-dami. At age 80, maganda pa siya.
Skin niya nga maganda eh. Kaya lang, siyempre sa age ng 80 talaga, may mga nararamdaman na, tuhod, mabagal na maglakad, yung mata niya. Kasi bata pa siya, malabong talaga yung mata niya, 600 yung grado ng mata niya. Kaya, sabi rin ng doktor, given na din yun na yung retina ni mother is, yun nga, manipis lang daw yun, manipis pa sa tissue. Yung retina ng eye sa likod. Kasi yung naka-opera siya sa cataract eh, so malinaw na dapat yung mata niya, pero ba't lumabo pa rin, or wala na siya, kasi yung back ng eye naman niya, kaya ingatan talaga. Ay naku Lord, ako pa naman malabo rin mata ko, pero sana awa ng Diyos okay naman din pag tumanda ako, no? Tanda na rin naman ako, 53 na ako, kaya yun, ayoko na rin mag ng tawag ka? Light na lang, parang pinapaubaya ko na sa Diyos lahat basta yun nga, nakakatuwa na nakakaano na nga yung mga bata na, pero very intelligent naman sila, kaya lang sometimes kailangan talaga guidance, kasi nabasa ko sa napanood ako na parang yung ng Roblox ba yun, yung bata inutusan siya ng isang ka-play game niya dun sa na maghubad, tas tumalon. Tama ba yun? Ewan ko kung elderly nagtuturo nun sa kanya o may ka-join siya sa games na yun. Dapat talaga natututukan din mga bata, diba? So, minsan may mga bad influence. BI ba tawag ito? Sa mga ganun. Sinasamantala yung mga kabataan na utuin. Ay, nako. Ay, huwag ka kayo maglalaro ng mga ganyan kung kayo ay mga BI. Ayan. Kaya good influencer kayo, wag yung bad influencer. Kala mo, no? Nagsalita. Pero hindi kasi, di ba? Ay, kinuubo pa. Sorry. Guys. Yeah. Kaya, ayun, ingat-ingat na lang din sa mga anak natin. Alam nyo naman panahon ngayon, hindi natin masasabi talaga. Kaya, guys, eat your breakfast. Tapos siguro bawas-bawas din na rice kasi nga nakaka-king sugar daw yung rice eh, diba? Yeah, okay na rin yung konting rice na lang, siguro 1 cup, diba? Okay, ingat po kayo sa everyday life, mag-pray tayo kasi hindi natin alam ang patay nyo sa Venezuela, diba? Mag-earthquake na naman. Actually, bago mag-earthquake yun, parang inalog-alog na ako dun sa church. Sabi ko, ba yun? Ba't ba ganun? Yun pala. Tapos parang binanong sa akin. Pero hindi naman daw dito sa Pinas. Pero, yun nga, Venezuela pala. Ay, naku. Minsan, ayoko na makaramdam ng mga ganyan-ganyan eh. Kaya lang, minsan in preparation or vision na yun din natin ayoko namang kumbaga parang yung mga ganyan. So ko lang, siguro para mag-pray kasi nung pagkataas ko naman maramdaman yun, nag-pray naman ako kung saan man yung mangyayari, diba? Kaya ganun, just always pray. Yan, maging maayos tayo, pagdasal natin ang pamilya natin, ang Pilipinas, buong mundo, para maging maayos, diba? Prayer is very powerful, kaya syempre yun na lang yung panlaban natin sa kalaban natin. Prayer warrior tayo, diba? We've got to pray. Syempre, yun ang nagiging advantage ng kalaban pag tayo nagpe-pray. Kaya we always pray din talaga. Okay guys, bye-bye. Hope naka-inspire na naman ako sa inyo ng another, yung mga prayer daily. Okay, ingat.